Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel for Japan, Kabayan Libra. This reading is for you, April 2025. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading. Magkaiba ang general sa personal reading. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring ito is a vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Gawin nyo lang itong guide sa buhay nyo kung gusto nyo lang naman. You will be playing a different role. Okay, may mga bago ka nang gagawin, ibig sabihin. No, halimbawa sa trabaho mo, di ba? Baka magkakaroon ka ng level up o kaya mga situation na makakaahon ka kasi andito si Sun. Yan. Kung ano mang role ang mangyayari sa iyo by this kung good yan, it's good. Kasi good, sa tingin ko good to. Kasi andito si Sun eh. January is 1 week, 1 month. Kung March ngayon, well, April or January. This past January, di ba? Andito yung may mga sitwasyon na maaring may taong nanglalamig o a cold person or ikaw malamig ka, ganyan. O hindi mga sitwasyon na maaring magkakasakit ka o may taong magkakasakit, no? O masama yung pakaramdam, baka sipunin, ubuhin, lamigin, magkaroon ng dryness, any situation. Or January is tao na malapit sa'yo, may kaarawan. Ay, may July ka rin, na January and July. July is 7 hours, 7 days, 7 weeks. Ganyan. Kung March ngayon, April, May, June, July, August, September, October, ganyan. Or by July, no? Siguro something happen. Kundi titignan ko siya, sana hindi ganun kalaki yung problema kasi wave siya. Ibig sabihin, there's a storm happen o may mga situation na unexpected na maganap o mangyari this time. No? Weeks man yan, days man yan, month man yan. No? Sa nakita ko ito. Or also July is malapit sa puso mo. Baka birthday niya. Time to act. Yan. Nandito na rin siguro to, no? Kung may mga bagay na kailangan mo na rin umaksyon dito sa nakita ko dito. O may mga bagay na a-actionan mo na this time sa nakikita ko to. Or maybe you are related to a Leo. Love. Ito na yung siguro act when it comes to a love, ganyan, sa nakita ko dito. Or you need to love more yourself dito, no, sa nakikita ko dito. Kasi January is also a 1. Ibig sabihin, isa ka, nag-iisa ka. No, and also 7, July is a 7, is a divine number. Ibig sabihin, and also 1, 7 and 1 is 8, is the abundance. Diba? And ano ba yung love? When it comes to love din kasi is, pumapasok din dito yung love yourself, diba? Kasi when it comes to 8, parang, kung itatayo mo si 8, parang sarili, parang tao siya, diba? Para sa akin ganun ang sa akin. Siyempre, andito rin yung love yourself, ganyan, sa nakatao. Kaya naman, andito yung sitwasyon na may tao na magbibigay sa'yo ng pagmamahal, or ikaw ang magbibigay ng pagmamahal dito. Pero mahilungkot no? Light-hearted, carefree time. O, ito na nga yun. Kailangan you need to love yourself dito, no? Sa jug na to. Sa nakita ko dito. Uy, panalo. Tingnan mo. May mga magic, or may mga ceremony, or may mga mystery. Ibig sabihin, may tao dito na maaring may nagpipray para sa'yo. Sana in a good way siya, no? Sa nakita ko to, siniseremonyahan ka at baka tinitilikan ka ng kandila niyan every night. Or baka ikaw ang gumagawa nito, no? Sa nakikita ko dito. Yan. So, dito rin yung sitwasyon na maaring iba sa inyo, nagkakaroon ka ng mga supernatural event or situation into your life na
na hindi mo maipaliwanag, yung mga ganon. Maaring nakakaramdam kayo na minsan ng pagkairita, naiinis ka, mga ganyan, o nakakaramdam ka ng mga situation na parang ang bigat ng pakiramdam mo, mga ganyan, sa nakita ko dito. Andito rin yung pagkakaroon din, sa iba siguro sa inyo is nasa marami kayong tao, maybe nasa networking kayo, or magkakaroon ng pagkikita-kita ng magkakaibigan, or kasamahan sa trabaho, sa nakita ko ito, or may tao dito na want ng connection sa'yo. Kung titingnan ko siya dito, baka itong tao na to, or maaring ikaw ito baka pinagdadasal ka niya na sana magkaroon kayo ng friend become a lover, sa mga ganyan, or mahalin mo ako, ganyan, mahalin, vice versa mo yun sa nakita ko dito. Or baka naman itong tao na to, gusto niya na, na mapatawad mo siya, o magkaroon ng pagpapatawad, o magkabalikan. Yan, pag pinagsama-sama ko, ganun ang lumalabas. And also, andito rin yung maaari iba sa inyo, may pagbibigyan ka ng gift, or you will receive a gift. No, so nakita ko dito, may mga souvenir, or there's a promotion. Ako na nakikita dito na baka sakali baka ito yung pinagdadasal mo, sana ma-promote na ako, ganyan, sana mag-success yung actionan ko, yung mga idea ko, yung mga ganyan. O kaya, andoon yung situation na baka you will receive something sa buhay mo by April. Tingnan natin. Energy ni Libra. Ano energy ni Libra? This April. Sana walang nagaganyan sa inyo, if ever. Magdasal kayo. Oy. Energy mo masaya. O, 10 and 10, no? Okay, ang energy mo sa nakita ko sa'yo dito is magkakaroon ng there's a prosperity, mga saya ka na mararamdaman. Baka ito rin yun. Baka may mga pangako na magkakaroon ng mga plano or mga pangako na mararamdaman mo yung saya. Ganyan. Baka din yung yung for better, for worse, till death to us part. Baka mga ganun na sa iba sa inyo, di ba? Yan. O, ang nakikita ko rin dito ay energy mo is magkakaroon ng isang magandang foundation sa buhay mo, maaring sa trabaho mo o sa pamilya mo o sa kinakasama mo, no? O baka iba nga dito. Siguro baka may mga magpaplano ng kasal sa nakita ko dito sa iba sa inyo, or magkakaroon ng pagkikita ng mga mahal sa buhay o ng mahal mo sa buhay sa nakita ko ito. Yun ang energy mo. Also, is the success when it comes to a material. Kung magkakaroon ka ng pagpaplano and you value it, magiging maganda daw yung daloy ng iyong kaperahan. This April. Yun ang nakita ko dito. Kailangan is plano maigi. Kasi magiging maganda siya. Tanda mo, 10, dalawa yung 10 na lumabas. Magiging good yung energy mo. Tingnan natin ang parating kay Libra. Magkakaroon kayo ng connection dito. Good connection dito. Tsaka iba siguro dito may mga paplanuhin na kayo o pag-uusapan related siguro ang pera, mana, ganun. Kasal, pagsasama, yan. Pamilya. Ikakasal ata. Ikakasal ka na. Congrats kung may kakasal sa inyo. Baka yung pupunta ang kasal. Or may taong mangangako sa inyo ng kasal. Yan. Okay, ang parating sa'yo, sa nakita ko dito, is magkakaroon ng isang celebration. May mga fun, happiness, enjoy, or coming home, or getting together yan. No? Ng mga close relationship, mga kasama sa trabaho man yan, family man yan, reunion man yan, o may mga parties, event, surprise man yan. Or sa iba siguro dito, baka pagkikita-kita ng mga kasama sa trabaho. Ganyan, o kaya ng taong mahalaga sa'yo, o kaya magkakaroon ng
there's an idea o opportunity na baka may mga bubuksan na kayo na isang negosyo, di ba? Nakita ko dito, or pagkakakitaan, maliit man o malaki yan. Andito rin yung sitwasyon na maaaring magkakaroon ng coming home. Baka uwi ka ng Pilipinas o may manggagaling, or vice versa tayo, sila pupunta sa iyo, or manggagaling ng ibang probinsya, ibang lugar, pupunta sa iyo, magkikita-kita sa iba sa inyo. And also, ang parating din sa iyo ay meron kang susuportahan dito. Maring may taong mahalaga sa iyo na susuportahan mo ata siya related to money. Maring pamilya mo, maring magulang mo, or kapatid mo, ganyan. So, nakita ko. Yeah, may mga pagsuporta. Ako nakita ito. Parating din sa'yo. May idea ka daw na gagawin, or there's an idea ka na ipo-pursue. Ibig sabihin, ang nakikita ko rin dito, parating may mabubuntis. Iba sa inyo baka may mabubuntis, o yung iba lang baka pupunta lang kayo sa wedding, o may mga pag-uusapan kayo related ng wedding. Yun ang nakikita ko. Kung may karelasyon kayo, baka may nakikita kasi akong buntis. Baka mabuntis ka for 1 month, ganyan. 2 months, 1 month, pregnant. Or someone into your family, no? O kasama sa trabaho. Baka kaibigan mo. Tingnan natin ang dapat iwasan ni Libra. Iwasan mo daw yung ma-feeling stuck, or yung sitwasyon na ma-lack of success ka sa mga gusto mong pagpasyahan this time. O halimbawa, may gusto ka ng i-let go, ayusin, ganyan. O may gusto ka ng itahakin na na isang situation, baka ma-lack of ka doon, focusing, or ma-lack of effort ka doon sa bagay na yun. Yun, iwasan mo yung ma-lack of effort ka, o hindi ka magkaroon ng progressing sa mga aspeto ng buhay mo. Kailangan bigyan mo ng actionan mo siya, give an effort and hard work, syempre. Iwasan mo rin yung hindi ka magkaroon ng improvement when it comes to yourself, o yung sa mga improvement sa mga pagpapasya mo na gusto mong mangyari sa buhay mo. Kumbaga, sinasabi rin dito, iwasan mong manahimik ka lang at hay-ho ka lang, no, sa mga bagay-bagay o sitwasyon. And be responsible. Maging responsable ka rin. Kung kinakailangan na magkaroon ka ng changes sa mga pananaw mo sa kinabukasan mo, it's good. Sa nakita ko dito, iwasan mo rin yung isang sitwasyon na makalimutan mo na hindi ka magkaroon ng surrounding when it comes to your friend, ganyan, sa nakita ko dito. Yun, kumbaga, cooperate ka rin kahit papaano sa nakita ko to. Kung may mga pinagdadaanan o pagdadaanan ka man sa nakita ko dito. Kasi dito, sa nakita ko dito, mapu-for of decision ka daw sa mga bagay-bagay mo na gusto mong pagpasyahan or gusto mong hatulan. Hatulan? O tama naman ako, diba? Pagpasyahan may hatulan. Yun. Iwasan mo yung magkaroon ka ng sadness. Ganyan. Iwasan mo yung magsayang ng isang oras ng panahon at oras sa isang bagay na alam mo yung hindi ka na masaya. Kung kailangan mo mag-change ka ng decision, plan, ganyan, sa nakita ko dito. Iwasan mo mag-focus to a sadness situation, ganyan. Kung may nararamdaman kang sadness, yun. Kasi sa nakita ko dito is you need to commit yourself din kasi dito. Commit yourself, and also hindi lang sa'yo. You need to commit din kasi sa mga kaibigan mo, o sa mga tao na nasa paligid mo. Ganun sa nakita ko dito. Collaboration, and also when it comes to yourself, be creative, no? Or magkaroon ka ng development when it comes sa sarili mo, sa nakikita ko dito.
pahalagahan mo rin yung sarili mo dito, no? Kasi, nandito ka. Ganun. Kailangan mo ngayon mag-take action, mag-move forward, or kailangan sa'yo is motivation this time. And, mag-go ka lang sa mga fashion na gusto mong gawin sa buhay mo, or goal man yan. Tingnan natin ang love. Kamusta ang love ni Libra? Ano yan? Okay, when it comes to a love, ang nakikita ko sa'yo, iba sa inyo, this April, siguro mas more kang magpo-focus sa trabaho mo, sa mga gusto mong mangyari into your life. Kasi, it's a failure situation eh. Sa nakita ko when it comes to a love. Maaring isa sa inyo nagiging cold, no? Kung kayo is magkasama nito o nahandoon na talaga yung sitwasyon na nagkaroon ng third party sa iba. No? O yung isa sa inyo is naging makasarili taga at naging sakim sa nakikita ko dito. When it comes to a love, isa kasi makasarili lang. Sarili niya lang iniswerte. Andun din yung cooperation when it comes. Hindi siya hindi siya totally love. It's because of money. Itong connection na to, sa nakita ko dito. Ganun. Ang nakikita ko ang nakikita ko dito, ganun. Hindi ko nakikita na nakakonect itong tao na to sa'yo. Nag-connect tong tao na to sa'yo kasi dahil lang sa may nabibigay ka sa kanya. Nagkakaroon lang kayo ng partnership sa mga, kasi na-share niya yung goal na sa'yo. At ikaw siguro yung nakakapagbigay sa kanya ng kapanatagan na nararamdaman sa kanya. Kaya ganun, yung nakita ko. Pero you feeling lost dito sa nakita ko dito. Siguro hindi mo rin siguro maramdaman sa kanya yung love na gusto mong maramdaman. Yung love na hinihingi mo na gusto mong maramdaman na galing sa kanya. Siguro hindi mo maramdaman yun sa nakita ko to. Baka nagiging cold siya minsan. Pagka may kailangan lang, doon lang siya nakakipag-usap. Mga ganun sa nakita ko. Yun. And then, maring napasok ka sa third party, no? Sa nakita ko sa iba sa inyo. Or maaring isa sa inyo may pamilya na talaga dito sa nakita ko. Either ikaw may pamilya or siya may pamilya. Maaring iba sa inyo is nagkahiwalay na kayo nito. Pero nakikita ko na parang magkakaroon kayo ng muli ng connection nitong tao na to, no? Baka ikaw ang kukonek or siya ang kukonek kasi vice versa. Parang hindi yung gusto niya uli ng open communication sa'yo, gusto niya uli ng partnership or union or commitment sa'yo. Sa nakita ko dito. Naku po. Talaga. Ayan. Naloko na. Yun. Bali ikaw ang magpapasya nito. If ever na ito bumalik at nagkahiwalay na kayo ng tao na to, ikaw ang magpapasya nito. Or kung dito naman kung may mga ikakasal na, baka talagang let go mo na siya at meron ng tao na parating naman sa'yo sa nakita ko dito. Baka nga may nakakausap na kayo Kaso siguro isa sa inyo still pa rin na naka-hold dun sa nakaraan. Tingnan natin ang kaperahan ni Libra. Pera ni Libra. Uy, King of Pentacle. Uy, ganda ganda. Okay, when it comes, diba? Ten of Pentacles. Okay. When it comes to your money, yes, nagkakaroon ng successful, no? Yes, there's a growth happen. Sa nakita ko dito, mukhang nagpupursige ka naman. Sa nakita ko, kahit pa paano nagkakaroon naman ng recovery, nagkakaroon ng success. And syempre, nahandun nga lang, sa nakita ko dito, yung lahat ng siguro ng success mo, talagang binibigay mo talaga sa mga mahal mo sa buhay. Sa pamilya mo, ganyan. Nagkakaroon ka, nagiging supportive ka sa kanila, no? Sa nakita ko dito.
Siguro andun yung mga sitwasyon na hindi mo sila matanggihan sa nakita ko dito. Kasi mahalaga sila sa'yo sa nakita ko ito. Pero nagkakaroon naman siya ng recovery. Kung titignan mo, maganda nga siya. Oh. Nagkakaroon siya ng recovery kaso yung mga pera mo napupunta sa kanila. Kailangan mo ring mag-ipon dito, no? Sa nakita ko dito. Kasi nagiging very open ka sa kanila when it comes to money. Siguro hindi mo lang talaga sila matanggihan sa nakita ko dito. Pero there's a successful happen into your life by April. Libra, when it comes to money. Health. Tingnan natin ang health mo. Ikaw or malapit sa puso. Okay, when it comes to a health, ang nakikita ko dito, okay naman, sa nakita ko ito, siguro ka lang, minsan, nakakaramdam ka lang siguro ng pagod, ganyan. O yung sitwasyon na siguro minsan, nakita ko dito na binabalanse mo naman, you try to balance naman din yung mga kinakain mo, balanse naman, nakokontrol mo naman din, no, kahit papaano, kaya mo siyang balansin. Ang nakikita ko lang siguro sa'yo, siguro minsan masakit na yung likod mo, masakit yung mga buto-buto, kasukasuan mo, kalamnan mo. Yun lang ang nakikita ko dito. Pero always naman ikaw nagiging balance dito sa nakita ko dito. Yun. And then also, siguro sa iba, kasi okay naman siya eh. Siguro when it comes to a problem, when it comes sa mga, alam mo yung natural na mga nararamdaman lang sa nakita ko dito. Yan, yung mga sipon, ubo, ganyan. Tapos, siguro yung masakit yung mata, mga ganun lang sa nakikita ko dito. And then also, yun lang naman nakikita ko kasi nagkakaroon naman siya ng recovery dito eh. Kung titingnan ko siya, magkakaroon siya ng recovery. Kung ano man yung mga mararanasan mong hirap o pain when it comes to your health, magkaroon ka lang na balance yung mga iniinom at kinakain. Sa nakita ko dito, magiging okay ka. Ayan Yun lang ang nakikita ko sa'yo dito. Siguro wala namang wala namang mga sakit sa bato-bato o bladder yan, no? Nakita ko dito. It's more on lang siya, emotions, ganyan. Siguro may mga pinagdadaanan ka na struggle, problem, ganyan, or hindi mga deep wound. Yun ang nakikita ko sa'yo eh. Pero you need to control and balance ito, nakita ko dito. Kasi pag more ka sa sadness, baka doon maglabasan yung mga sakit mo. Di ba pagka masyado ka na pag-iisip, minsan lumalabas yung mga sakit. Hindi mo na nagkakaroon ng mga cancer, ganyan. Ingat pa rin. Ingat pa rin. Sa nakita ko dito. Tingnan natin ang opportunity. Mga pananakit ng katawan ng iba sa inyo. Opportunity, 7 of Cups. Okay. When it comes to one opportunity, okay, so nakita ko sa'yo dito, may mga negative. Siguro, magkakaroon ka daw ng mga choices, no? Maaaring iba sa inyo, this is related to love, no? Maaaring ganun. Maaaring nagkakaroon kayo ng mga choices kung sino yung inyong mamahalin o sino yung inyong pakikitunguhan, kung sino yung gusto nyo kausapin, ganyan. Yun nakikita ko sa'yo dito. Magkakaroon ka daw ng mga doubt sa kanila, isa sa kanila, o sa kanilang lahat, ganyan. Or magkakaroon ng mga, or maaring hindi ka maging interesado sa isa sa kanila, di ba? Sa nakita ko dito. Magkakaroon ka ng mga choices. This April, sa nakita ko dito. Sa mga tao na kakausapin mo, and then, magkakaroon din ng mga sudden changes o distractions sa mga gusto mong aksyonan this April sa nakikita ko dito kasi maguguluhan yung utak mo o isip mo. Ganyan. Andun yung sitwasyon na
may mga i-daydream ka, fantasizing ka, ganyan, or may mga mabivision ka talaga dito sa nakita ko dito. Or yung iba sa inyo is magkakaroon kayo ng decision making dito, pero you need to trust more to your intuition dito sa mga decision mo. No? Kasi iba sa inyo, magkakaroon din kayo ng mga few options sa mga gusto mong tahakin na direksyon sa buhay mo. Ganyan. O kaya ang negativity, ako nakikita dito, yan. Iba dito may mga unproductive situation. Siguro iisipin mo na, halimbawa sa love life, itong taon na to, sasakyan ko lang to. Itong tao na to, hindi to totoo. Yung parang ganun. Parang mawawalan ka rin ng excite. Yung iba sa inyo, siguro April, mawawalan ka ng excitement sa isang kausap mo. Sa isang makakausap mo. Ganun. Hindi ka na may excite. Oh, may mga doubt dyan. Advice. Okay, when it comes to an advice, ang sabi dito, sa ngayon daw is you need to use your head when making a decision, di ba? No, kailangan mo ngayon is magkaroon ka ng decision, mag-put ka ng some effort sa mga bagay na gusto mo ng actionan this time. And dito na yung may mga pagdadaanan ka kasi, no? O may mga pinagdadaanan ka talaga na mahirap this time sa nakikita ko dito. Siguro this is the time na rin na kailangan mo mag-move on sa nakikita ko dito. This is the time na rin na magkaroon ka ng decision making, kung ano yung mga ile-let go mo, kung ano yung mga aabandonahin mo, ganyan. Also, may mga malalaman ka na rin no? Sa nakita ko dito, siguro denying ka lang. May mga alam ka naman na mga nagaganap o nangyayari sa paligid mo o anumang aspeto ng buhay mo yan. Kaso dinideny mo lang sa sarili mo din siguro sa nakikita ko dito. Siguro this is the time na rin na gamitin mo na ngayon yung utak mo to decide kung ano yung mga bagay o sitwasyon na gusto mong bigyan ng effort. Tandaan mo, ikaw ang driver ng will mo. No? Ikaw ang driver ng buhay mo. Kaya kinakailangan kung anong tatakbo mo, doon, ikaw ang pumili nun. Ikaw ang pipili. Tandaan mo, lahat ng magiging choices natin sa buhay natin, tayo ang pumili nun. Kung ang choices mo yung kaliwa at ang naging outcome hindi maganda, wala kang dapat sisihin kundi sarili mo. Kasi nag-choose ka dun. No? Kaya sinasabi dito, you need to use your head when making a decision. Kailangan mong kontrolin yung sarili mo and think to the future, moving forward, at tibay ng loob. And focus ka lang sa tinatahak mo na tamang daan sa buhay mo. Arigatou namaste, God bless.